Amen. So, mapagpalang araw po sa ating lahat. At ngayon po, dadako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos na ating pong pagsasaluhan sa umagang ito. At ang ating pong pag-aaralan, ito po'y matatagpuan natin sa unang Juan, chapter 3, verses 9 to 10. Ang sabi po rito, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nanatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Verse 10, dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos ay hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. So ang pamagat po ng ating pag-aaralan sa umagang ito, sino ang mga tunay na anak ng Diyos at ang mga anak ng dyablo. So tayo pong lahat ay muko at atin pong hingi ito ng basbas sa Panginoon. Hallelujah. Thank you po Holy Abba muli sa umagang ito, sa pribilehiyo na ipinagkaloob mo po sa iyong abang lingkod, Panginoon, upang magpahayag ng iyong mga banal na salita, O God. Patuloy mo po siyang gamitin, Panginoon, at ilagay sa pinakamababang antas upang ikaw lamang, O God, ang maitaas at ang maparangalan sa kanyang buhay. I-guide mo kami, Holy Spirit, ikaw ang aming dakilang guro, at pagpalain niyo po ang iyong mga banal na salita sa bawat makakarinig nito, Panginoon. Patuloy na ito'y magbigay sa kanila ng kalakasan, ng kaliwanagan, Panginoon, upang mamuhay kami na maging tunay mong mga anak habang kami ay nabubuhay sa mundong ito. Salamat po aming Ama, at balutin mo na yung banal na presensya ang lugar na ito in Jesus' mighty name. Amen. So ito po ang pamagat, sino ang mga tunay ng Diyos, anak ng Diyos at mga anak ng dyablo. So sa ibabaw po ng lupa, dalawang pangkat po ang narito. Ang una, ang kaharian ng Diyos na ito ay ang tunay na iglesia ng Diyos, at doon nagsasama-sama ang mga tinubos ng ating Panginoon. At ang isa po ay ang pangkat ng sanlibutan na kung saan ito ay pinaghaharian ng prinsipi ng kadiliman. So bagamat tayo ay mga mananampalataya na, tayo ay nakakilala na sa Panginoon, dapat po makita sa atin kung paano tayo mamumuhay sa araw-araw upang tayo ay maging tunay na mga anak ng Diyos. Hindi po pwedeng ako'y Kristiyano, ako'y tunay na anak ng Diyos, tinanggap po si Kristo na aking Panginoon at tagapagligtas, kaya lang hindi po ito nakikita sa ating mga buhay. So ang atin pong unang pag-aaralan sa umagang ito, paano tayo magiging tunay na mga anak ng Diyos, paano natin ito ipamuhay, paano natin ito lakaran, at paano ito maipakita natin sa sanlibutan na tayo ay nasa liwanag, na ang buhay natin ay nasa Panginoon. So sa verse 9 po, ang una pong puntos ang nakukuha ko dito, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. So sino po rito ang mga anak ng Diyos? Tayo na tinubos ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo, at tinanggap natin ito, pinampalatayan natin ito, at tinanggap natin siya na ating Panginoon at tagapagligtas, at tayo ay nabautismuhan. Tayo po yung mga anak ng Diyos. At ang sabi rito, kung tayo ay kabilang at tinanggap tayo bilang na mga anak ng Diyos, sabi rito, hindi na po tayo dapat nagpapatuloy sa pagkakasala. Diba? Ang Diyos ay banal. Binayaran tayo ng malaking halaga ng Panginoon sa gitan ng kanyang buhay na inalay niya sa atin, sa gitan ng kanyang banal na dugo na nabubo doon sa krus ng Kalbaryo. At dahil doon, tayo ay naging banal na nung tayo ay nanampalataya sa Kanya at tinanggap natin siya na ating Panginoon at tagapagligtas. At dahil doon dapat, hindi na po nakikita sa atin na tayo ay namumuhay pa rin po sa kasalanan. Oo, nagkakamali tayo. Kaya lang, nariyan lagi ang Holy Spirit na kinoconvict po tayo sa ating mga pagkukulang, sa ating mga kasalanan. At dahil doon, tayo nalulungkot at hindi po tayo nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Kaya isang malaking question mark na ikaw ay lagi kang present sa gawain ng Panginoon, pero ang buhay natin ay walang pagbabago. Bakit? Sapagkat patuloy tayo na namumuhay sa kasalanan. Ibig sabihin nun, pag tayo ay mga anak na ng Diyos, ang Diyos ay banal, so dapat lalakad tayo sa kabanalan. Susundin natin ang kanyang mga utos
at hindi po natin ito susuwayin sapagkat tayo ay mga tunay na anak ng Diyos. So anong pinagkaiba natin sa mga tunay na anak ng Diyos at hindi tunay na mga anak ng Diyos kung tayo po ay patuloy sa paggawa ng kasalanan? Hindi po pwedeng magsama ang liwanag at ang kadiliman. Amen? Kaya po ang sabi rito sa unang Juan, chapter 3, verse 6, ang nananatili sa Kanya hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. So kung tayo ay tinanggap ng Diyos bilang anak niya at tayo ay nananatili sa Kanya, dapat itakwil na po natin ang lahat ng uri ng kasamaan at kasalanan na ginagawa ng mga walang tunay na relasyon sa Diyos. Hindi po tayo nagpapatuloy. Ang sabi pa rito, ang sino man nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakilala sa Kanya. Amen? Kasi sabi natin tayo Kristiyano, tayo mananampalataya, tayo naglilingkod sa Panginoon, pero nagpapatuloy tayo sa pagkakasala. Ang sabi doon, hindi talaga natin nakilala o nakikita ang Panginoon sa buhay natin. Kasi kung kilala mo ang Panginoon, itatakwil na po natin ang lahat ng uri ng kasamaan at kasalanan na yan ay hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Dapat tayo ay naiiba na. Ang pagiging anak ng Diyos, ito po ay isang napakataas na pribilehiyo na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin sapagkat hindi lahat ng tao ay tinuring ng Diyos na kanyang mga anak. Meron na pong nilikha ang Diyos para sa kaguluhan at sa kapahamakan ng mundong ito. Ngunit bago nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, kilala na po niya kung sino yung magiging mga anak niya. At alam niya na itong mga anak niyang ito, pag silang nila sa mundong ito ay magkakasala, ito ay maring tumalikod sa Panginoon. Kaya ang ginawa niya, inalay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang mga taong ito na kanyang pinili mula sa sanlibutan ay tubusin sa mga kasalanan at upang tayo ay makalaya sa kasalanan sa oras na tayo ay may relasyon na sa kanyang anak upang tayo ay magiging tunay na mga anak ng Diyos. Amen? Kaya pag talagang patuloy tayo, ibig sabihin nun talagang hindi natin nakikita o nakilala ang Panginoon sa buhay natin. Kasi kung kilala natin ang Panginoon, alam natin na bawal ang gawain yan, bawal ang gumawa ng masama dahil yan ay pinagbawal sa atin ng Panginoon, hindi po natin gagawin ang mga bagay na iyon. Amen? Titigilan na po natin at hindi tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. Sabi rin po sa unang Korinto, chapter 5, verse 11, ang tinutukoy na huwag ninyong pakisamahan ay nagsasabing siya'y Kristiyano, ngunit nakikiapid. Ano po ba ang nakikiapid? Yung may asawa ka, pumapatol ka pa sa iba. Meron kang other woman kung ikaw ay lalaki, hindi ka na nakontento sa iyong asawa. Nakikipagrelasyon ka pa sa iba at ganun din ang babae na kung saan hindi na siya nakokontento sa kanyang asawa at siya rin po ay pumapatol sa ibang lalaki. So dapat hindi na po natin ginagawa ang mga bagay nito, ang pakikiapid po. Amen? Ano yung pangalawa na dapat layuan natin ang mga kasalanang ito? Kasakiman. Yung ikaw ay sakim ka, madamot ka. At ang pagiging sakim, kung minsan tayo ay inaabuso natin ng iba para makuha natin yung mga bagay na gusto nating makamtan. Amen? Lalong-lalo na kung ikaw ay may kapangyarihan at mataas ang kinalalagyan mo sa ibabaw ng lupa. Gagamitin mo iyon para makuha mo lahat ng gusto mong maangkin kahit hindi sa'yo. Mayroon ka na, wala ka pa rin kasi yan. Ganun po ang sakimay. Marami ka ng mga ari-arian, marami ka ng magagandang bagay sa mundong ito, wala kang kakuntintuhan, wala kang kasiyahan, at dahil doon, nagiging alipin tayo ng espiritu ng kasakiman. Pero pag nasa iyo ang Panginoon, nakukontento po tayo kung anong mayroon tayo. Tayo po'y masaya na kung anong mayroon tayo. Amen? Sapagat ang Panginoon ang naglalagay sa ating mga puso upang makontento tayo, masiyahan tayo kung anumang mga bagay na wala tayo sa mundong ito. Sapat na po ang kaligayahan o kagalakan na naranasan natin sa presensya ng Panginoon. So dapat hindi po tayo magiging sakim. Ano pa yun? Sumasamba sa Diyos-Diyusan. May sumasamba pa ba rito sa mga Diyos-Diyusan?
palagay ko'y wala. Pag tayo pumunta sa mga bahay ng ating kapatiran, wala na siguro tayong nakikita na mga Diyos-Diyosan sa kanilang mga bahay. Kung meron man po, alisin po natin ang mga ito sapagat ito po ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Tayo ay mga tunay na anak ng Diyos. Siya lamang ang ating sasambahin, siya lamang ang ating pupurihin at paglingkuran sa espiritu at katotohanan, sapagat sinabi niya sa aklat ng mga gawa, ito yung hahanapin niya sa huling panahon, ang tunay na sumasamba sa kanya sa espiritu at katotohanan. So huwag natin sambahin yung mga ginagawa ng kamay ng tao at inilagay nila sa kanilang tahanan at kanilang niluluhuran at sila ay nanalangin doon, sapagat ito ay karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Ano pa? Nanlalait. So isa pa po itong kasalanan na hindi dapat makita sa atin. Yung bang hinuhusgahan mo yung kapwa mo, yung nilalait mo ang kanyang hitsura, nilalait mo ang kanyang kahirapan sa buhay. Tandaan natin, ang buhay ay parang gulong na umiikot yan. Kaya maging maingat po tayo, huwag tayong manlait sa mga kapwa natin na walang pinag-aralan at ikaw sa buhay. Baka pagdating ng panahon, itong nilalait mo, siya naman ang itataas ng Panginoon at ikaw naman ang nasa ilalim. So hindi kalooban ng Diyos na tayo ay nanlalait. Kung ano ang itsura ng mga tao na nasa paligid mo, kung yan man ay pango, harang ang tainga, o siya man ay bingot, huwag po nating lalaitin sapagat ang Diyos ang lumikha sa kanila, sa sinapupunan ng kanilang ina, unti-unti silang nililok ng Diyos doon upang lumabas ka na nasa isipan ng Diyos na ganon ang kanyang magiging hitsura. So lahat po tayo na nilikha ng Diyos ay perpekto sa harapan ng Panginoon. Amen? Tayo lamang po ang hindi nasisihan. Tandaan natin, pag nilalait natin ang ating kapwa, parang nagmamagaling po tayo sa Panginoon. Para tayo nagmamarunong sa harapan ng Panginoon. Kaya dahil ang Diyos ang lumikha sa kanila at yun ang gusto ng Diyos na magiging hitsura nila paglabas nila sa sinapupunan ng kanilang ina. So huwag tayong manlait. Amen? Hindi na po makita sa atin ito. Ano pa? Naglalasing. Sino pa po ba dito ang naglalasing? Sabihin niyo sa kapatid niyo, sa kabila, kahit kaliwa, naglalasing. Ang sabi rito, huwag maglasing sapagat ang naglalasing ay walang puwang sa kaharian ng Diyos. Anong sabi ng Biblia sa ibang talata banal na kasulatan? Huwag kayong magpakalasing sapagkat nakakasira yan ng maayos na pamumuhay. Kahit anong pinag-aralan na yan, anong antas na ang kanyang kinalagyan, pag yan ay naging maglalasing, hindi po talaga siya, kumbaga hindi siya magandang tingnan, nawawala sa sarili, di ba? Professional na tao, at dahil sa paglalasing, makita mo para ng baliw, pag nariyan sa labas ng bahay, nagsisigaw, naghahamon ng away, o nariyan na hindi na maganda ang kanilang ginagawa dahil sa kanilang paglalasing. So dapat tayo bilang mga anak ng Diyos at tunay na mga anak ng Diyos at nakipag-isa na sa Diyos, wala na po sa atin yung paglalasing. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano pa? Pagnanakaw. Sabi rito, tayo pa bagay nagnanakaw pa, nangunguha tayo ng mga bagay na hindi sa atin. Ang tanim ng iba ay ating inaani, o yung may mga bagay tayong nakikita, kinukuha natin dahil akala natin walang nakakita sa atin. Tandaan natin mga kapatid, hindi ka man nakita ng tao, ang Diyos ay nakakita sa iyong mga ginagawa. Wala tayong pwedeng ilihim sa Panginoon. Kita ng Diyos kung ano yung ating mga kinukuha na mga bagay na hindi atin. So dapat bilang tayo ay nakipag-isa na sa Diyos at mga anak ng Diyos, hindi dapat tayo nagnanakaw. Hindi tayo nakikialam ng mga bagay na hindi sa atin. Di wag kayong makikisalo sa ganyang uri ng tao. So bagamat sinasabi natin na tayo ay mananampalataya na, tayo ay mga anak na ng Diyos, tayo ay Kristiyano na, tayo ay tinubos ni Kristo, ngunit kung ginagawa pa natin ito at nagpapatuloy tayo sa mga gawain ito, hindi po talaga tayo tunay na nakakilala sa Diyos at hindi tayo nakipag-isa sa Diyos sapagkat hindi ito ang gawain ng Diyos. Amen? Ang Diyos nga po ay ayaw niya na nakikita tayo na ginagawa natin ang mga ito sapagkat siya po ay nasasaktan
sapagkat ang nais niya, lumakad tayo sa kanyang kabanalan, tayo yung maging liwanag dito sa ibabaw ng mundo. So paano tayo magliliwanag? Paano natin maipakita na tayo ay mga tunay na anak ng Diyos kung tayo po ay gumagawa pa ng ganitong mga bagay? Amen? So itigil na po natin mga kapatid ang mga gawain ito. At ang sabi nga po rito, na huwag kayong makikisalo sa ganyang uri ng tao. Kaya itigil na po natin ang mga ganitong kasalanan. Ano po yung pangalawa? Siya ay may bagong buhay na galing sa Diyos. Nung ikaw ay naging anak ng Diyos, tayo ay binigyan, tayo binihisan na ng Panginoon ng isang bagong kasuotan. Tayo ay isa ng bagong nilalang, bagong nilikha na po tayo. So paano natin maipakita na tayo ay bago ng nilikha kung tayo ay patuloy na gumagawa ng kasalanan? So dapat po yung ating pakikipag-isa kay Kristo kung paano siyang lumakad dito sa ibabaw ng lupa na naibigay niya ng perfect ang kanyang pamumuhay ay naibigay niya sa Ama. So tayo man, hindi man natin magawa na tayo ay maging perfecto sa araw-araw na rin nagkakamali pa rin tayo sa isip, sa salita at sa gawa. Pero kaya lang ang mahalaga doon ay makita sa atin na unti-unting may pagbabago na nakikita sa ating mga buhay. Amen? Kasi meron na tayong bagong buhay na galing sa Diyos. Paano natin masasabing meron tayong bagong buhay na galing sa Diyos kung ginagawa pa natin yung mga gawain na walang relasyon sa Panginoon? Kumbaga tayo nakikisabay pa, nakikisama pa tayo sa mga mali nilang gawain. Amen? Kaya may bagong buhay na galing sa Diyos. Sabi po sa 2 Corinto 5:17, kaya kung nakipag-isa ka na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Pag sinabing bagong nilalang, bago ka na, wala na yung luma nating pagkatao. Luma nating pagkatao na tayo ay namumuhay sa kasalanan, namumuhay tayo sa sarili natin upang mabigyan natin ng kasiyahan ang pita ng ating mga laman. So isang bago na po tayo. Ibig sabihin na sinuotan na tayo ng isang bagong kasuotan na ito ay kabanalan na isinuot sa atin ng ating Panginoon. Ang sabi rito, isa na tayong bagong nilalang, wala na yung dati nating pagkatao. So sino po ba tayo? Ano ba buhay meron tayo noon nung bago tayo tinawag ng Panginoon? Diba ang iba diyan, tayo magsusugal, tayo ay mapanlait, chismoso, tayo ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, karamihan naman dito ay galing doon sa gawaing iyon. O tayo ay nagnanakaw, tayo ay nangungupit ng mga bagay na hindi atin, tayo nagsisinungaling. So dapat wala na po sa atin ang mga ito. At kung tayo man po ay may mga utang na hindi mabayaran dahil ikaw ay latay na sa Panginoon na dapat yun ay mabayaran natin ang mga yun. Unti-unti po nating bayaran ang mga yun sapagkat hindi kalooban ng Diyos na hindi po tayo nagbabayad ng ating mga utang. Naranasan ko po iyan dahil sa hirap ng buhay noon, ang asawa ko ay namumuhay sa sanlibutan. Tapos, paano lang ang hanap ko noon, magtitinda lang ako ng kakaning, kukunti lang ang tubo. So, hindi ko po yun mapagkasya. Kaya nangyari, ako po yung nagkautang-utang para lang ang mga anak ko ay makasurvive sa kanilang pamasahe, pambaon, pag-aaral. At alam ko po na pag nasa ganun tayong kalagayan, may mga tao na nag-iisip ng masama sa atin. Kaya hiniling ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, biyaan mo ko na mabayaran ko lahat. Binigyan niya ako ng wisdom sa pagmamasahe at dahil doon sa biyaya ng Panginoon, halos nabayaran ko na po lahat. Meron pa pong iilan na hindi ko pa po nababayaran. Pero baka 1-2 taon na laang. Kaya talagang ikukunbi ka po talaga ng Holy Spirit na bayaran mo yan sapagkat yan ay magiging butas yan ng kaaway sa buhay mo. So yan po kasi ay panlalamang din yan sa ating kapwa. At yan, masamang tao ang hindi nagbabayad ng mga utang. Kaya kung meron tayong pananagutan sa ating kapwa, babayaran po natin yun. Lalong-lalo na kung tayo ay ginagamit na po ng Panginoon para mangaral ng kanyang banal na salita. Amen? At sabi rito, wala na ang luma niyang pagkatao sa halip, ito'y napalitan na ng bago. So napalitan na ng bago, wala na iluma mong pagkatao na namumuhay sa kasalanan, bago ka na, nilalang ka na, nakawangis ni Kristo. Hello? Hindi na po natin itinutuloy o hindi na tayo nagpapatuloy sa lahat ng gawa ng kasamaan at kasalanan sapagkat nakakahiya sa harapan ng Diyos. Amen?
At paano tayo maging buhay na patutuo sa iba kung tayo ay nagpapatuloy sa lahat ng kasamaan na ginagawa ng mga tao na walang tunay na relasyon sa Diyos. Ano pa po sa Romans chapter 6 verse 11, sabi rito, kaya't dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan. So kung tayo po ay may bagong buhay na sa Diyos, ituring natin ang ating sarili na tayo ay patay na sa kasalanan. So yung patay sa physical, yung paga ay nakakahinga pa, yung bagay nakakagalaw pa, yung bagay nakakapagsalita pa, di ba hindi na? So ganun po ang gustong makita sa atin. Tayo ay patay na sa kasalanan. Ibig sabihin ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa ating mga buhay. Bagamat tayo ay nagkakamali paminsan-minsan, naroon na humihingi po tayo ng tawad at hindi tayo nagpapatuloy sa kasalanang iyon sapagkat nariyan lagi ang Holy Spirit. Makapagsalita ka lang ng hindi maganda, minsan kayong mag-asawa, may nagbangayan, mamay magkabati, mamay nagbabangayan, ay di ba yung Holy Spirit, ganyan baga ang mga anak ng Diyos, ano ang patutuo mo sa iyong asawa? Hindi madala mo yung asawa mo, gawa mo rin ay, dahil pinapatulan mo Kaya sabi ko, Lord, talaga pong may mga babaguhin pa po talaga sa buhay natin. Kung tayo ay nagre-react kaagad sa mga tao na nasa ating paligid, na minsan bigla ka na lang sigawan, singhalan, tatanungin mo pabalagbag ang sagot sa iyo. Minsan lang na pagpagod ka, di ba minsan mapapatulan mo talaga. Kaya na ang Holy Spirit, nariyan na naman, mali na naman yung tugon mo. Kaya hingi ka na naman ng tawad at Lord, biyaan mo ko na ma-overcome ko ang lahat ng ito. Ang bawat isa sa atin, ma-overcome natin. Sapagkat ang kaaway nga po ay lagi siyang naghahanap ng butas para tayo ay magkasala sa harapan ng ating Panginoon. At dahil tayo may bagong buhay na, kailangan talaga yung bunga talaga ng Holy Spirit ang kailangan natin. Yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katsigaan, kabutihan, katapatan, kahinaunan. Pagpipigil sa sarili, yan talaga ang dapat na lumago sa buhay natin, yung pagpipigil sa sarili. Amen? Kasi pag wala yan, kunting parang ang puspuro na agad na nagsisiklab. Amen? Lalo na pag tayo ay pagod na pagod, puyat, ay talagang madali tayong yung ating galit, madaling magsiklab yung ating galit. Kaya kailangan talaga, Holy Spirit, tulungan mo ako, i-guide mo ang puso't isipan ko ang aking bibig. Sapagkat lagi akong nagkakamali sa mga bagay na ito. Amen? So dapat makita po talaga sa atin na mayroon tayong bagong buhay na galing sa Diyos. Sapagkat kayo nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Dahil tayo nakapag-isa na sa kanyang anak, so makita sa atin na tayo ay patay na sa kasalanan sapagkat tayo nga po ay may bagong buhay na galing sa Diyos. So anong pangatlo? Ang Diyos ang ating Ama. So sino ang ating Ama? Ang Diyos ang ating Ama. Sino ba ang Diyos? Ano ba ang katangian ng Diyos? Ano ba ang karakter ng Diyos? Ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay mapagpatawad, ang Diyos ay lagi niya tayong iniintindi, lagi niya tayong inuunawa. Bagamat pagminsan, hindi lang pagminsan, minsan madalas pa na tayo ay nagkakamali, tayo nagkukulang, nariyan siya palagi upang tayo kanyang unawain, upang tayo ay kanyang patawarin. Sabi po sa unang Juan chapter 3 verses 1 to 2. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Sabi rito, tinatawag tayong mga anak ng Diyos. At yun nga ang totoo, ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng makasanlibutan at hindi nila kinikilala ang Diyos. So, anong sabi rito? Gaano ang kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama? Paano ba ito pinakita ng Ama? Di ba yung kanyang bugtong na anak? Kaya sabi doon sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya binigyan niya ang kanyang bugtong na anak, upang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, at bagos magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ibinigay niya ang kanyang anak. Dahil sa matindi ng pag-ibig niya sa kanyang mga anak, na tayo yun, yung mga anak na yun, na tinubos niya mula sa kasalanan, na tinatawag niya tayo na kanyang mga anak. Ang pagiging anak ng Diyos ay isang napakataas na pribilehiyo dahil hindi lahat ay tinawag niyang mga anak. Dahil kung tayo ay tunay na mga anak ng Diyos, tayo ay lalakad sa liwanag at dahil hindi tayo tinatanggap o kinikilala ng sanlibutan. Diba? Ang dati nating mga kaibigan, pag tayo ay nakita, hindi na sila ganun kaklos sa atin. Parang lumalayo na po sila sa atin. Bakit?
sapagkat ayaw nila na makita nila yung liwanag sa pagitan ng ating buhay. Dahil pag nakausap natin sila, nagsishare tayo ng salita ng Diyos upang sila rin ay maliwanagan. At dahil doon minsan umiiwas po sila sa bawat isa sa atin. So meron po akong naging customer na yung babae, dati sila hindi po sila Kristiyano. Yung babae ay naging born again. Nung hindi pa sila Kristiyano, banding silang mag-asawa kasama ang mga barkada nila, lalaki at babae, na sila ay nagiinuman. At dahil doon, na-born again yung babae, siya ay naglingkod sa Panginoon kasapagat nagkaroon po siya ng karamdaman yung nervyos. Siya po ay nagkakaroon ng takot, tapos nag-resign siya sa trabaho niya dahil hindi na po niya maintindihan yung kanyang nararamdaman. At dumating yung time na may nag-share ng Word of God sa kanya, at siya nga po ay binaybulan hanggang siya po ay sumama na sa gawain ng Panginoon. At siya ngayon ay naglilingkod sa Panginoon. Ngayon po, ang nangyari, iniwan siya ng kanyang asawa at ang katwiran ng kanyang asawa, hindi ka na katulad ng dati na nakakasama ko sa mga inuman sa pagbabanding ng ating barkada. Kaya ang ginawa, binabain niya, kumbaga nagkaroon siya ng relasyon sa isa nilang barkadang babae. Ngayon, iniwan po sila ng lalaki. Sabi ko sa kanya, hindi ka naman kasal dun sa lalaking iyon, magtutuo ka sa Panginoon. Ipakita mo sa kanya na ikaw ay nasa Panginoon. Dahil iba ang kagalakan na naranasan sa Panginoon, hindi kayang ibigay yan nung lalaki. Sila po may mga anak, maliliit pa, parang 3 yata. Sabi ko, magpatuloy ka sa Panginoon at manalangin ka sa Panginoon. Okay lang, nalayuan ka niya si Gomar, may ibang plano ang Diyos sa buhay mo. Ganon talaga. Pag ikaw ay nasa liwanag, yung mga tao na dati mong kasama, lalayo sa iyo ang mga yan, maging yung asawa mo ay lalayo sa iyo. Ano bang tawag? Hindi naman sila kasal. Kalibin. Sapagat hindi na siya sumasama doon sa mga ginagawa nila na ito ay gawain ng sanlibutan. Kaya, huwag kang malungkot, sabi ko, dahil mayroong mas magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Magpatuloy ka sa Panginoon at hayaan mo ang Panginoon ang kumilos sa buhay mo. Sabi ko, siya ang nawalan, hindi ikaw. Sapagat ikaw ay nasa Panginoon. Ngunit siya, inayaw ang kanya dahil sa paglilingkod mo sa Panginoon. Siya ay maaaring darating ang time na maliwanagan din iyan at ay magsisisi sa kanyang maling gawa. Dahil ikaw ay nasa tama, ikaw ay nasa liwanag, ngunit ayaw niyang sumama sa iyo sa liwanag. Gusto niya na ikaw ang patuloy na sumama sa kanya doon sa mga gawaing hindi tama sa harapan ng Panginoon. Sabi ko, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Hindi kayo magugutom. Dahil alam ng Panginoon na naglilingkod ka sa Kanya. Kaya, huwag po tayong matakot, mga kapatid. Kung tayo man ay hindi kinikilala ng sanlibutan. Dahil ayaw nilang lumapit sa atin, dahil ayaw nilang makita ang mga mali nilang gawa. Ayaw nilang lumaya doon sa kadiliman na ipinamumuhay nila upang mabigyan nila ng kasiyahan ang kanilang mga sarili. Tayo ay nasa liwanag, so kung sino ang tatanggap sa atin, hindi yung mga nasa liwanag din. Doon tayo makisama. Amen? Sa mga kapatid natin sa pananampalataya, na yun ay pwedeng umintindi sa atin, umunawa sa atin, sapagkat sila din ay nasa liwanag. Kaya okay lang kung lalayuan tayo nila. Dahil mas maganda yung ipapalit ng Panginoon kaysa sa kanila na ibibigay sa atin ng Lord. Ang sabi pa po sa verse 2, mga minamahal, mga anak tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo tayo magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. So sabi po rito na tayo'y mga anak ng Diyos ngayon. Pero pagdating ni Kristo, mahayag kung sino si Kristo at kung ano yung tatanggapin ni Kristo na gantimpala galing sa Ama. Kung ano yung mamanahin niya, yun din po yung tatanggapin ng bawat isa sa atin. Kaya okay lang, nalayuan tayo ng mga dati nating kaibigan, maging dati nating mga kamag-anak at iba na po ang tingin nila sa atin. Amen? Wala pong problema doon. Basta magpatuloy lang po tayo sa Panginoon sapagkat tayo tunay na mga anak ng Diyos. Lagi nating hahanapin ang katwiran ng Diyos na nais niyang palakaran sa bawat isa sa atin. At pagdating ng tamang panahon, tayo rin po ay parangalan ng Ama pagdating ni Kristo at makikilala natin ng lubusan kung sino talaga si Kristo. Amen? Sa buhay natin. Ang pagiganak natin, ang sabi po sa
sa Juan 1:13 sabi rito, ang pagiging anak natin, hindi ito ayon sa ating kalikasan o kagustuhan. So hindi ito plano natin na tayo maging tunay na anak, maging anak ng Diyos. At hindi rin ito magagawa ng tao. So hindi kayang gawin ng magulang mo na ikaw ay magiging tunay na anak ng Diyos. Hindi ito kayang gawin ng sino man tao na tayo ay magiging tunay na anak ng Diyos. Kundi sabi rito, ayon ito sa kalooban ng Diyos. At ito ay mula sa kanyang kinahabagan, mula pa nung una na bago pa niya nilikha ang langit at lupa, tayo po ay kilalanan ng Diyos na pagdating ng panahon, tayo ay tatawagin niya upang magiging mga anak niya at gagamitin niya para ipalaganap ang kanyang kaharian dito sa lupa. So hindi po ito sa kalikasan o kagustuhan ng tao, kagagawan ng tao upang tayo magiging mga anak ng Diyos. Amen? Hindi dahil sa mga magulang mo ay naglilingkod sa Diyos, ikaw ay magiging anak ng Diyos, kundi sabi rito, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Bagamat may pangako ang Diyos, sabi niya, kung merong isang mananampalataya, ikaw at ang iyong buong sambahayan ay maligtas. Maari pong hindi lahat ng nasa pamilya natin ay magtotoo sa Panginoon at sila ay maging tunay na mga anak ng Diyos. Meron talagang lalabas diyan na rebelde, na kumbagay mas piliin niya ang mamuhay sa sanlibutan, mas pipiliin niya ang mamuhay sa kadiliman upang mabigyan niya ng kasiyahan ang kanyang sarili. Kaya mapalad po tayo na tayo po ay naging anak tayo ng Diyos sapagkat ito ay kalooban ng Diyos. Kaya tayo ay narito sapagkat kalooban ng Diyos na sa panahong ito at ang bawat isa sa atin, ito po ay nakita na ng Diyos na bago pa tayo naging tao sa mundong ito, na tayo ay magsama-sama sa lugar na ito upang tayo ay maglingkod sa Kanya, upang tayo ay sumamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Amen? At hindi ito nagagawa ng tao, kundi ito ay kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. So ngayon po, pag-aaralan naman po natin sa verse 10, kung sino-sino naman ang mga anak ng dyablo. Amen? So dito makikita po natin kung ano po talaga ang kalagayan ng ating relasyon sa Diyos. Hindi sapat na tayo ay narito tuwing linggo, hindi sapat na tayo ay nanalangin upang tayo tawaging mga anak ng Diyos. Ang sabi po rito, so, ang unang puntos po, ang sabi po rito, basahin ko po muna ang sa verse 10, ang sabi rito, dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos ay hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. So ano yung unang puntos? Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid ay anak ng dyablo. Kaya kahit sabihin mong ikay mananampalataya, kung hindi tayo gumagawa ng matuwid sa lahat ng ating ginagawa sa harapan ng ating Panginoon, tayo po ay anak ng dyablo. Amen? Kasi paano natin masabi na nasa atin ng Holy Spirit, tayo ay tinubos ni Kristo, tayo ay mga anak ng Diyos, pero patuloy pa rin po tayo sa paggawa ng mga kamalian sa buhay natin. Hindi tayo namumuhay ng matuwid. Nariyan na pag tayo nagagalit, lumalabas pa rin sa ating mga bibig yung mga PI, puto kutsinta na yan sa ating mga bibig na dapat hindi na po yan makita sa atin. Di ba? Ang sabi, ang manunungayaw, walang puwang sa kaharian. Ang manunungayaw ninyong mahilig magsalita ng mga PI na lumalabas sa kanyang bibig sa oras na siya ay nagagalit sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, sa kanyang kapwa. So dapat hindi na po yan lumalabas sa ating mga bibig. Yung mga lahat ng mga masamang pananalita, yung paghamak natin sa ating kapwa, dapat hindi na po yan lumalabas sa ating bibig. Yung matuwid na ating ginagawa, ano man yung hanap buhay natin. Dapat maging tapat po tayo, maging matuwid po tayo sa lahat ng ating ginagawa. Amen? Kung tayo ay, sabi rito, tayo ay namumuhay ng patuloy na namumuhay ng matuwid. So, ibig sabihin nun, hindi po tayo gumagawa ng anumang kasamaan o kasalanan. Hindi tayo nagsisinungaling, hindi tayo nambibintang, hindi tayo nanlalamang sa ating kapwa o anumang kasalanan o siraan natin ng ating kapwa. Amen? Dapat maging tapat po tayo, lalong-lalo na kung tayo ay pinagkakatiwalaan. Halimbawa, sa
sa isang company ka, pinagkatiwalaan ka, na doon ka inilagay. So maging tapat ka po doon, maging tapat ka doon. At huwag tayong gagawa ng anumang kamalian na sisirain natin yung pagtitiwala ng ibang tao na nagtitiwala po sa bawat isa sa atin. Amen? Halimbawa sa loob ng church, pinagkatiwalaan ka. So maging tapat ka doon, unang-unay sa Panginoon. Kasi kung maging tapat ka sa Panginoon, maging tapat ka na rin doon sa mga tao na nagtitiwala sa iyo. Hindi tayo gagawa ng anumang kabuktutan o kamalian o anumang kasamaan sa harapan ng ating Panginoon. Ang sabi po sa 1 John 3:12, huwag tayong tumulad kay Cain na kampo ng dyablo. Pinaslang niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang ginagawa, ngunit matuwid ang gawa ng kanyang kapatid. Bakit pinatay ni Cain si Abel? Sapagkat si Abel ay namumuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Siya ay masunurin sa Diyos. At pag siya ay naghahandog sa Diyos, binibigyan yung pinaka maganda. Kaya at dahil doon siya ay kinalugdan ng Diyos, at dahil doon yung kanyang kapatid na si Cain ay nagkaroon ng galit at inggit sa kanya, kaya siya ay pinatay. So dapat kung tayo po'y may inggit, alisin na po natin iyan. Amen? Alisin na po natin iyan sapagkat kahit po yung galit o puot, hindi pagpapatawad, kahit hindi tayo pumatay ng tao, kung tayo may galit puot sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya, yan po ay para na rin po tayong pumatay ng tao. Kaya alisin natin yon, magpatawad tayo, kahit hindi humingi ng tawad yung mga taong yun na nakasakit sa atin o gumawa ng masama sa atin, patawarin po natin sila. Amen? Dahil tayo rin po ang mahihirapan doon kung hindi po tayo marunong magpatawad. Kaya, mahirap po pag namumuhay nga po tayo ng matuwid. Talaga ang kaaway ay umaatake po talaga siya. Tingnan mo, magkapatid dito, napatay ni Cain si Abel sapagkat kinalugdan ng Diyos si Abel dahil siya ay namumuhay ng matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Ano pang sabi sa John 8:44? Ang dyablo ang inyong ama at ang gusto niyang gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay, tao na siya, hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanyang katotohanan kapag nagsasalita sila ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. So, dapat po hindi makita sa atin na ang dyablo ang ating ama. Kung tayo na gumagawa ng kasinungalingan, kung tayo sapagkat mula sa simula pa, ang dyablo ay mamamatay tao. So, dapat hindi rin po maging ganun tayo. Huwag tayong manloko, huwag tayong magsisinungaling. Dapat maging tapat po tayo sa lahat ng ating sinasabi, sa lahat ng ating ginagawa. Maging tapat po tayo. At itakwil na po natin ang pagiging sinungaling sapagkat ang ama ng kasinungalingan ay si Satanas. Kung tayo ay hanggang ngayon ay patuloy tayo sa pagsisinungaling, hindi tayo makapamuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. At kailanman hindi makita sa atin na tunay nga na tayo ay anak ng Diyos, kundi tayo ay anak ng dyablo kung patuloy pa rin po tayo sa ating mga pagsisinungaling. Ano yung pangalawa? Na tayo ay magiging anak ng dyablo. Sabi po rito, ang hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. So kung hindi natin iniibig yung ating mga kapatid sa pananampalataya, maging yung ibang tao na hindi natin kapatid sa pananampalataya, pag hindi natin sila iniibig, sabi rito, tayo po ay hindi talaga tayo tunay na anak ng Diyos, kundi tayo ay anak ng dyablo. So paano natin masasabi na iniibig natin ang Panginoong Diyos kung yung ating kapwa hindi natin kayang mahalin at ibigin at tanggapin at unawain? Ang sabi po rito, mga minamahal, unang 1, 4, 7 at 8, sabi, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. So pag ang buhay mo, ikaw ay tunay na anak ng Diyos at ikaw ay nasa Panginoon, sabi rito, matuto tayong umibig sa ating kapwa sapagkat ang pag-ibig ay galing sa Diyos. Di baga tayo mga anak ng Diyos at ang Diyos ay pag-ibig. So dapat yun din po yung magiging ugali natin. Marunong po tayong umibig sa ating kapwa. At ang bawat umiibig ay mga anak ng Diyos. So sino yung mga maging anak ng Diyos? Yung may pag-ibig sa kanilang mga puso. Wala naman pong sinabi rito na ang ibigin mo lang yung mababait, yung matitino. Kundi sabi rito, ibigin natin. Sa ibang talata, ibigin natin ang lahat ng tao. Sabi doon, lalo na mga kapatid natin sa pananampalataya.
upang tayo ay maging tunay na anak ng Diyos. At sabi po rito, at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So kung wala po tayong pag-ibig sa ating mga puso, na hanggang ngayon galit pa rin tayo sa ating mga kapatid, o sino man yung tao na gumawa ng masama sa iyo, at hindi mo pa rin siya mapatawad, at hindi mo maipadama sa kanya ang pag-ibig, ibig sabihin nun, hindi po talaga natin kilala ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So, laging pag-ibig po ang ating ipapadama. Sabi, ibigin mo ang iyong kaaway. Wala tayong lusot doon. Kung sa tingin mo, kaaway mo yan, ibigin mo pa rin yan, sapagkat yun ang kalooban ng Diyos at tayong mga anak ng Diyos. Amen? At ang sabi pa po, sa unang Juan 4:20-21, sabi rito, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napupuot naman sa niyang kapatid ay sinungaling. So tayo ay sinungaling. Na sinasabing mahal ko ang Diyos. Ang buhay ko ay nasa Panginoon. Maglilingkod ako sa Panginoon. Ako'y sumasamba sa Panginoon dahil mahal ko ang Diyos. Ngunit hindi naman natin iniibig ang ating mga kapatid. Sabi rito, tayo ay sinungaling. At ang sinungaling, kaninong gawain ito? Ang dyablo ay ama ng kasinungalingan. Kaya sabi rito, kung yaong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maibig ang Diyos na hindi niya nakikita? So mahirap paniwalaan. Sabihin mo, mahal mo ang Diyos, ngunit yung kapatid mo hindi mo kayang ibigin. Bagamat ganyan iyan, wala tayong magagawa, ganyan talaga ibinigay sa atin yan ng Panginoon. Dahil nais ng Diyos na mahubog sa atin yung agape love niya, ma-impart sa bawat isa sa atin, upang makita talaga sa atin na tayo may bagong buhay na tayo tunay na ng mga anak ng Diyos. Pag hindi ito makita sa atin, imposible na tayo nga ay nakakilala sa Diyos. Imposible na tayo nga ay mga tunay na anak ng Diyos. Amen? Dahil ang Diyos, ang lahat ay ipinapadama niya ang pag-ibig sa lahat ng tao. Di ba ga, yung sikat ng araw, masama ka man at mabuti, ito ay nararanasan mo, maging ang ulan, masama at mabuti, ito ay naranasan ng bawat isa. Hindi na niya sinasabing, oh, ito lang ang mga anak ko, ito'y masunurin sa akin, ito'y mababait, dito ka lang ulan, dito ka lang hangin, dito ka lang sikat ng araw. Di ba, lahat tayo ay pinapadama sa atin ng Diyos, ang lahat ng mabubuting bagay na iniligay niya sa mundong ito. So, ganun din po ang bawat isa sa atin. O hindi po tayo pipili ng mga tao na ating ibigin, lalo ng mga kapatid natin sa pananampalataya. Lagi nating iisipin, pag tayo ay medyo naiinis na dahil medyo meron tayong nakikitang hindi maganda sa kanya, lagi nating ibalik sa ating sarili. Ako hindi rin perfecto, pero ako ay inibig ng Diyos. At ang kapatid kong ito ay iniibig din ng Diyos. Kaya kailangan ko na ibigin ko rin ang mga kapatid kong ito. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sapagkat ito ang utos na ibigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang kapatid. Amen? Sapagkat ito ang utos sa atin ni Kristo. Na ang umiibig sa Diyos, so dapat din nating ibigin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Kahit sinong tao, pwede nating ipadama yung ating pag-ibig upang sila ay madala natin sa Panginoon at makita nila, maramdaman nila na tayo nga ay nasa Panginoon. Amen? Sapagkat sabi rito, ang pangalawang utos ng Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili at gawan mo ng kabutihan ang iyong kapwa na nais mong gawin na kabutihan sa iyo. Kaya kung gagawa tayo ng masama, balik din yun sa atin. Pero kung laging pag-ibig ang ating ipinapadama, yun din yung aanin natin. Laging pag-ibig ang ating tatanggapin. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. At nawa po, ang salita ng Diyos ay naging kalakasan po ng bawat isa. Sa Diyos po ang kapurihan.